muna natin yung salita ni Marcoleta. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po niyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas. Ayan, yan ba mga kababayan ang rally for peace? Ayan o, halatado, pinagtatanggol si Digong. Na kahit siguro po, high school graduate pagtatawanan niya, yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong babain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Nako, pangkapayapaan. Kala ko ba, puro prayer lang mga kababayan. Eh bakit may ganito, pinagtatanggol si Digong? Wait lang, pakinggan muna natin sa umpisa. Eto. Mas maganda, pakinggan natin sa umpisa. Eto, yung kay Marcoleta. Ang kapatid na Romel Topacio tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. At kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, di ba dapat nung panahon ni Duterte mas kailangan ng peace rally nung mga panahon na yon? Alam niyo kung bakit? Kasi sunod-sunod yung patayan ng panahon na yon mga kababayan. Doon mas kailangan ng peace rally. Bakit mga kababayan? Ang tinatamaan nun mga pobreng katulad natin. Yun ang tinatamaan nun mga kababayan nung panahon na yon. Eh ngayon mga kababayan, na nakakapagtaka, isang tao lang yung dapat papanagutin. Dahil sa paglustay, paggasta ng pera ng taong bayan, may ganito na. Diba mga kababayan? Samantalang yung napakaraming tao, yung mga biktima, yung mga inosente, yung mga bata na binawian ng buhay, kailangan ng panahon na yun ng peace rally. Kaya nga nakakagulat to pagpatuloy pa natin. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024.
This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Pakinggan natin kung peace rally pa ba to. Ako mga kababayan, hanggat maaari pagdating dito sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, binabalance ko, pinipilit kong i-balance. Ano pa, wag lang tayong masabihan na bias mga kababayan. Pinipilit kong i-balance. Kaso nga lang ang problema, hindi na masasabing peace rally to. Bakit mga kababayan? Tingnan nyo sa pahuli. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Kita nyo mga kababayan, napakalaki. Sinasabi niya napakalaki ng ginagastos ng Pilipinas sa pang-araw-araw. Napakalaki na nga ng ginagastos ng Pilipinas sa pang-araw-araw. Kukurapin pa. Yan yung pinakamahirap eh. Kukurapin pa ng mga taong walang puso mga kababayan, at kapag ka tinatanong na hindi na kayang ipaliwanag, at pagkatapos noon, na hindi na kayang ipaliwanag at papapanagutin na yung tao na humurap ng pera ng taong bayan, may mga ganitong eksena na. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. O kaya nga dapat papanagutin. Dapat papanagutin. Congressman Marcoleta, si Vice President Sara Duterte dahil sa hindi pag-iingat na paglustay ng pera ng taong bayan. Dapat siyang papanagutin. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po?
nagtatagpo ng Quadcom. Yan. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Totoo ba yun? 20 pesos, 30 pesos isang pirasong kamatis? Sige nga, bukas nga mga kababayan, try ko bumili. Ang 1 kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Tingnan natin Ang isang piraso ng siling. Tingnan natin mga kababayan bukas. Sakto, mamamalengke ako bukas. Tingnan natin kung ganun nga ang presyo. Pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Try ko bumili bukas ng kamatis Pag hindi ganun ang presyo mga kababayan, wag nyo nang iboto si Congressman Marcoleta for senator. Wag na. Kasi sa simpleng kwintada pa lang mga kababayan, hindi na makatotohanan. Kaya nga pag hindi ganun ang presyo ng kamatis, wag nyo siyang iboboto. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. May nag-comment ka dito, 3 kamatis daw sa kanila, 20 pesos. Yung sinasabi dito ni Congressman Marcoleta, 1 piraso lang daw Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. Yan! At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas. Depensahan mo na, ipakita ninyo na hindi rally for peace yan. Ipakita ninyo na depend for Duterte yan. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Eto mga kababayan eto tanong ko lang naman, malaya kayo makapag-comment dyan. Kasi gusto natin ng totoo mga kababayan. Yun bang mga ipinatawag sa Quadcom, lahat ba yon kalaban ni Duterte? Mga kababayan, yung ipinatawag ba sa Quadcom, lahat ba kalaban ni Duterte? Si Garma, eto mga kababayan press 1 nga kung sa tingin ninyo, si Garma ay kalaban ni Duterte. Press 1, kung sa tingin ninyo si Garma ay kalaban ni Duterte, presto kung hindi. Kasi mga kababayan, napakarami ng ipinatawag sa Quadcom na yung iba ay mga tauhan pa ni Digong at yung iba ay mga napag-utusan niya pa na gumawa ng war on drugs na katulad nung sa Davao Model mga kababayan. Kasi kung titingnan nating mabuti, hindi naman pwedeng lahat yung ipapatawag sa Quadcom, lahat ay kakampi ni Duterte.
Kasi pagkakampi lahat ni Digong yung ipapatawag sa Quadcom, paano tayo makakakuha ng totoong sagot? Di syempre mga kababayan, kailangan balance. Magpapatawag ka ng mga tauhan na naging tauhan ni Digong, mga kababayan, at yung mga tao na nabiktima. Ganun lang kasimple mga kababayan. Hindi naman pwedeng ipapatawag mo lahat kakampi ni Digong. Anong mangyayari sa hearing ng Quadcom? Ano yung katulad nung hearing ni Bato de la Rosa? Na yung mga ipinatawag doon mga kababayan, katulad din na Jonathan Morales na walang magandang sinabi. Kaya nga walang naging resulta yung hearing, di ba? Yung PIDEA leaks. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, siguro yung galawan nila dati ganon. Ang ipinapatawag nila dati, yung mga kapanalig lang nila. At yung iba, hindi na nila pinapakinggan yung opinyon mga kababayan. Di ba ipagpatuloy pa natin? Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Eto mga kababayan ha, tanong ko lang ulit, hindi ba ipinatawag ng Quadcom si Bato de la Rosa? Mga kababayan, hindi ba ipinatawag ng Quadcom si Paulo Duterte? Hindi ba ipinatawag ng Quadcom si Nabongo? Di ba ipinapatawag sila, anong ginagawa nila? Ayaw nilang umattend. Anong katuwiran ni Bato de la Rosa? Meron silang sinusunod sa Senado mga kababayan na hindi pwedeng umattend siya mga kababayan dun po sa dun sa patawag ng Kamara. Huwag nyo namang gawing bias ang Kamara dyan. Kasi mga kababayan, unfair naman sa ating mga kongresista na nagtatrabaho lang. Kung pagdating dito sa rally ang sinasabi, mali yung ginagawang paglilitis mga kababayan, pag-iimbestiga ng Quadcom. Kasi binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, isa sa mga tao na makakapagpatunay dapat mga kababayan at makakapagdepensa kay Digong. Pero hindi niya binigyan yung sarili niya na magpaliwanag dun po sa Quadcom. Parang nakakapagtaka pagdating dito, ang pinapasama ninyo ang Quadcom. Ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Hindi ba pinatawag yung Chief PNP ni Digong mga kababayan? Kaya nga pinapatawag si Bato de la Rosa. Kasi siya ang Chief PNP noong mga panahon na yon mga kababayan. Ano ba, Congressman Rodante Marcoleta? Parang iba na po ang sinasabi nyo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Israeli ha? Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. Israeli, sumisigaw yung mga miyembro ng INC habang nagsasalita. Si Marcoleta mga kababayan laban sa Quadcom, laban sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Yan ba ay maituturing na peace for rally for peace mga kababayan? Kasi ang alam ko pag sinabi mong rally for peace yan, ang sasabihin mo diyan ay yung makakatulong, yung opinion mo diyan ay yung makakatulong both side. Hindi yung ipagtatanggol mo yung isa pamamasamain mo ang Kamara. Unfair naman po yan. 'Di ba? Parang ayaw kong sabihin ngayon na parang nabubudol ata tayo ng rally na yan. Ayaw kong sabihin ganon. Pero sana naman patunayan ninyo na rally for peace po yan. Kasi parang tingnan nyo naman mga kababayan, no? Pagtatanggol kay Digong. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon.
Ang ginagamit po ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ayan. Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Okay. Pero naalala ko, yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip, Mas gugustuhin ko pa yung hindi abogado pero nasa tama yung ipinaglalaban, mga kababayan, at para talaga sa taong bayan. Kaysa doon naman sa abogado na ang ipinaglalaban, mga kababayan, ay yung mga tao na may pagkakautang sa taong bayan. Sinong papanigan nyo doon? Yung mga tao na ang interes ay para sa mamamayan, o yung tao na ang interes ay para sa isang tao na may pagkakautang sa taong bayan? Di ba, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan. Peaceful rally pero na may personal. Sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangseguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Nagtanggol na! Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po... So parang ang gusto mong sabihin, Congressman Marcoleta, gamitin lang ng gamitin yung pera pero bawal magtanong ang taong bayan? Parang ganun po ba ang sinasabi nyo? Na gamitin lang ng gamitin ang pera ng mga politiko pero bawal silang tanungin kung paano ginamit yung pera ng taong bayan. Hindi makatarungan yan, mga kababayan. Hindi pwedeng maging ganyan. Hindi pwede nating sanayin yung mga politikong ganyan ng ganyan na kapag ka tinatanong kung paano nilustay ang pera ng taong bayan, hindi pwedeng tanungin. Naging politiko pa sila kung ayaw nilang matatanong sila. Diba, mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ngayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun.
Ngunit Alam mo naman pala Alam mo naman palang kailangan suriin kung paano ginagasta ang pera ng taong bayan kasi pinaghirapan niya ng mamamayan Hindi pwedeng hindi ipapaliwanag yan ng mga politiko kung paano nila nilulustay ang pinaghirapan ng taong bayan. Maawa kayo sa taong bayan. meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo'y may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Pisrali Ang sabi po ng chairman, noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, eto mga kababayan ay papunta na sa pagdidefend doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ito yung nakikita ko dito kasi eto na sinasabi na yung investigasyon o sinasabi na yung ginagawa ng Kamara doon sa budget na dapat ay nasasagot mga kababayan na i-defend dapat ng ating Vice Presidente at kung paano ginagasta yung budget mga kababayan, yung pera ng taong bayan. Eto, papunta na tayo doon sa doon sa pagdidefend mga kababayan ni Congressman Marcoleta sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may Ma'am Alex Sanchez ko, mega love shoutout po otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit. Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado.
Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Dahil abogado siya. Do sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang... Eto mga kababayan na sinasabi nila na yung Iglesia ni Cristo ay hindi daw laban doon sa impeachment mga kababayan, sapagkat yung impeachment daw ay itinatadhana ng saligang batas mga kababayan. So eto nga yung sinasabi ko sa inyo, kahit mag-rally sila dyan, mag-peaceful rally sila dyan, suportahan nila ang opinyon ni PBBM na wag ma-impeach etong si Sara Duterte. Once na nagsimula yung impeachment na yan mga kababayan, at mapapatunayan na talagang nagkasala ang ating Vice Presidente, may impeach at may impeach po siya mga kababayan. Lalo na kung ito ay mapapag-usapan after election. May impeach at may impeach po talaga si Sara Duterte dyan. Ipagpatuloy pa natin. Paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin. Ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Kasi nga, si Sara Duterte, kung tutuusin mga kababayan, siya yung buena mano. Yung kanyang opisina mga kababayan ng buena mano, kasi nakita talaga na di umano may anomalya sa paglustay ng pera ng mamamayan. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan, siguro naman pag natapos yung kay Sara Duterte, susunod na rin na iimbestigahan yung iba. Nagkataon lang mga kababayan na yung opisina ng ating Vice Presidente yung una na naiimbestigahan. Hindi naman porket nauna yung sa ating Vice Presidente, pinag-iinitan na ang ating Vice Presidente mga kababayan. May kasabihan tayo na kailangan mag-umpisa muna mga kababayan doon sa mga maanumalya na paglustay at paggastos, yung investigasyon, at doon niya nakita mga kababayan unang-una sa opisina ng ating Vice Presidente. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan, ito naman ay nanggaling din kay former Senate President Mig Zubiri, na kung saan lantaran nilang sinabi mga kababayan na yung paggastos ng opisina ng ni PBBM talagang nakasalansan, nakadetail mga kababayan, at nasa 2 libro pa nga daw yung listahan mga kababayan kung paano ginastos yung pera at kung saan ito dinala. Samantalang yung sa ating Vice Presidente, 2 pahina lang mga kababayan, kaya nakikitaan at may mga nakikitang butas dun sa paggastos, katulad na lamang ng mga resibo. Mga kababayan, dun pa lang, bistado na may anomalya talaga mga kababayan sa paglustay at paggastos ng pera ng taong bayan. So kung hindi hahayaan lang yan, mga kababayan, ano na lang kaya ang mangyayari sa ating bansa? Saan pupunta ang bansang ito kung hahayaan natin yung mga politikong kurap at hindi marunong magpaliwanag kung paano nawawala ang pera ng mamamayan? Di ba ipagpatuloy pa natin? Hindi ba masyadong halata namang pamumulitika yan? Yan ang inyo Halatang pamumulitika na yan. Hindi na yan peaceful rally mga kababayan. Halatadong pamumulitika na yan Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang
Kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng paggagamit ng confidential funds sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito eh. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ibig sabihin, hindi layunin daw ng Kamara ang gumawa ng batas kung hindi usigin lang, etong mga Duterte, mga kababayan. Yan yon. Kung ipupunto natin, prangkahan na, yan yung gustong sabihin ni Congressman Marcoleta. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo? Yan na. Yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong pahabain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Nako! Pinanindigan na yung salita na laging binibitawan ng kampo ng mga Duterte. Persecution, mga kababayan. Alam nyo, nalulungkot ako kasi ang kinagisnan ko talaga, mga kababayan, ang INC hindi talaga nagpapagamit sa kahit na kanino mang politiko. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, nalulungkot ako kasi gamit na gamit dito sa pananalita ni Congressman Marcoleta, talagang dinidepend nila dito ang mga Duterte. Kasi mga kababayan, kung rally for peace yan, dapat ang pag-uusapan dyan yung solusyon sa problema or possible na magiging solusyon sa problema na nangyayari dito sa ating bansa at yung panawagan nila na magkaisa yung mga politikong nag-aaway-away, mga kababayan. Hindi yung ipagtanggol yung mga tao na nakaharap sa mga matitinding aligasyon ngayon. May mga abogado sila na pwedeng magtanggol sa kanila, mga kababayan. Kung pakiramdam nila na naaapi sila, naaabuso sila, pwede silang magsampa ng kaso. Pwede silang magkaso. Pero mga kababayan, parang ang nangyayari ngayon, si Congressman Marcoleta ay nagiging spokesperson ng mga Duterte dito. Nakakalungkot kasi nagamit pa ang Iglesia ni Cristo dyan. Sana wag magalit sa akin yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Pero nalulungkot ako para dito, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Naka-print pa yung mga sasabihin. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag nang di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing, for nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup.
It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo, sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifestong ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Hindi eh. Sa totoo lang mga kababayan, kung titingnan natin ng mabuti yung ginagawa nila dito, pagtatanggol kay Digong, pagtatanggol, ano po dito kay Sara Duterte, kasi nabanggit na ni Marcoleta mga kababayan kanina, yung mga gusto niyang sabihin. At dun pa lang kitang-kita natin na may kinalaman na yan sa usaping pampolitika. Ang alam ko kasi pag sinabing rally for peace at puro pananalangin lang pag pananampalataya mga kababayan, yun yung inaasahan ko maririnig ko dito. Kaso hindi. Kasi ang dinidepensahan dito ngayon, ni Congressman Marcoleta ay ang mga Duterte. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Kaya nga napapasama or pinapasama dito yung Quadco mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nakatuwid tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yata. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel na ang pamagat ay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor, na kilala sa taguring Ayn Rand. Ang sabi po niya. Sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by grab and pull, not by work. And your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hingi pa tayo ng permiso sa mga taong hindi naman nakakapag-produce, at nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pamagitan ng patagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo, sila pa ang pinoproteksyonan. At ang batas ninyo
ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang-personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuluyang magtapos, payagan ninyo kung ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher, na sinabi niya, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. O yan mga kababayan ha. Ano masasabi nyo? Rally for Peace ba? Rally for Peace ba mga kababayan? Sayang, maniniwala na sana ako kung hindi nagsalita etong si Congressman Marcoleta. Kaso sa lahat ng narinig natin, sa 4,000 kanina mahigit na nakikinig, hindi na natin masasabing rally for peace yan. Yan mga kababayan ay may halong politika na. Kasi yung binabanggit ni Congressman Marcoleta hindi pa nanalangin. Kung hindi mga kababayan, usaping pang politika na. Kaya etong kanilang rallying ito mga kababayan ay usapin o rallying pang politika. Yan ang nakikita ko po dyan. Pasintabi po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Nire-respeto ko kayo at sana respetuhin nyo rin yung opinion ko. At dahil po sa binitawang mga salita ni Congressman Marcoleta ay nakikita ko na yan po, yung nagamit yung rally mga kababayan para depensahan etong mga Duterte. Para ipaintindi sa mga tao na yung investigasyon na ginagawa ng Kamara ay panggigipit, pamimersecute mga kababayan dito po, pag-persecute dito sa mga Duterte. Yan yung itinatanim nila sa isipan ng mga tao na nakikinig po dito. Ano po? So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na etong binitawang salita ni Congressman Marcoleta, eto po ay malaki ang kinalaman sa usaping pampolitika at hindi po natin masasabi ito na rally for peace.